Siya ba? Paniniguradong tanong ng lalaking matiim na nakatitig sa dalagang abala sa pag-asikaso sa mga customers. 5 oras nagtatrabaho si Dana bilang waitress sa isang bar and restaurant gabi-gabi, habang nag-aaral naman siya sa umaga. 3 taon nang nagtsatsaga ang dalaga para lang kumita ng pera pang tustos sa pag-aaral niya. Maganda si Dana. Simple and humble. Hindi nakapagtatakang dinadagsa siya ng mga manliligaw, mapabata man o matanda. Sa katunayan, hindi na mabilang kung ilan ang mga customers na sumubok alukin siya ng pera, bahay, kotse at iba pa. Subalit, walang napala ang mga iyon. Kaya niyang kumita ng pera sa malinis na paraan. Mahinahong paliwanag ng dalaga sa mga lalaking nais lang siyang maikama. Alam naman ni Dana, gusto lamang ng mga ito'y matikman ang katawan niya, which is hindi mangyayari at hindi mangyayari kailanman. Lalo na at 1 taon na lang makapagtapos na rin siya sa kanyang pag-aaral. 1 taon na lang magbabago na rin ang buhay na tatahakin ng dalaga. Sayang nga lang at wala na si Sylvia. Maaga kasing pumanaw ang matalik niyang kaibigan. Dasal na lang ni Dana na sana'y masaya na ito sa kabilang buhay. Parang kahapon lang, masaya pa silang nag-uusap. Niwalang baka sa mukha ng kaibigan na may pinapasan na pala itong napakabigat na problema. Ngunit, paano kaya niya mahahanap ang kasintahan ng namayapang kaibigan kung pangalan lang ang alam niya? Hindi pa nga niya ito nakita kahit sa larawan man lang. Nasa ibang bansa kasi ito palagi dahil sa mga negosyong pinapatakbo. Sa katunayan nga, wala ito sa bansa nung may nangyaring masama kay Sylvia. Isang video ang iniwan ni Sylvia bilang habilin sa kasintahan, na kahit si Dana halos hindi makapaniwala sa nilalaman. Samantala, nag-aalala naman si Dana na baka hindi niya matupad ang huling kahilingan ng pumanaw niyang kaibigan. Sa layo ng agwat ng estado sa buhay nila ng lalaki, duda si Dana na papansinin siya ng lalaki. At ang isa pang iniisip ng dalaga is their feelings. Paano na kung hindi nila magugustuhan ang isa't isa? Yes, she's bearing an angelic face. Pero hudas naman ang kalooban. Nang galaiting tura ng binata habang sinusundan pa rin ng matalim na titig ang dalaga. But in fairness, dude, sobrang ganda niya, di ba? Sa hinhin at pinong kilos ng dalaga, duda si Luis kung kaya nitong pumatay kahit ipis lang. Untag ni Luis na mas lalong nagpatindi ng galit ni Harris. Shut your mouth, Luis. Galit nitong turan. Ayaw na ayaw niyang makakarinig ng magagandang bagay tungkol kay Dana. Buo ang paniniwala ng binata na pinatay ni Dana ang kanyang nobya. Sa katunayan nga, nakatira na ngayon si Dana sa condo unit na pagmamay-ari ng nobya niyang si Sylvia. Ang tigas talaga ng mukha. Wika sa isip ni Harris. Paano kaya napaikot ni Dana ang parents ni Sylvia? Bakit pumayag ang mga ito na tumira ang isang ahas na babae sa condo unit ng kanilang anak? Lingid sa kalaman ni Harris, isa iyon sa mga habilin ni Sylvia na nabanggit sa video na iniwan nito. Gustong tumutol ni Luis. Mali ang basa na lang mamaratang. Ngunit wala naman siyang magagawa. Hinahayaan na lang niya kaysa mag-aaway pa silang magkaibigan. Alam naman ni Luis kung gaano kamahal ni Harris ang kasintahan nito. He understand kung bakit naging bulag at bingi na ngayon ang kanyang kaibigan. Sige, ngumiti ka lang babae.
I assure, this is your last smile, wika sa isip ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Dana, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Sa wakas, makita't makilala na rin niya ang ipinagmamalaking boyfriend ni Sylvia. Pero, paano nga pala siya nakilala ng lalaki? Nagugulo ang isip ng dalaga. Baka nabanggit lang siya ng kaibigan noon. Pagbawi niya pa, nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kinakabahang si Dana pagkabukas pa lang niya ng pinto. Dalawang naggagwapuhang lalaki ang matiim na nakatitig sa kanya na animoy sinusuri ang buong pagkatao niya tagos hanggang buto. At mas lalo pang nagdulot ng kakaibang kaba sa puso niya. Lalo na nang mapadako ang tingin niya sa isang mistisong lalaki na nakasuot ng maitim na long sleeve, na bagamat prenting nakaupo ay alam niyang matangkad ito. Hindi niya mabasa kung galit o talagang likas na masungit lang talaga ito. Tumiklop ang nakakabighaning ngiti ng dalaga matapos mararamdaman ang lamig ng pagtanggap sa kanya na mas malamig pa sa kwartong inokupa ng dalawa. Napako si Dana sa kinatatayuan habang nakahawak pa rin ang kanang kamay sa bahagyang nakabukas na pinto. Ramdam ng dalaga ang pang-iinit ng buong katawan niya kahit napakalamig ng buong silid. "Hi! Come in!" Wika ng isang lalaking nagpakawala ng magandang ngiti matapos siya hagurin ng mapanuring mga mata. Dasal ni Dana na sana ito na si Haris Antiparda. "Mas maganda ka pala sa malapitan." Untag ng binatang hindi mapoknat ang mga ngiti nang siya ay tuluyan ng makalapit at naupo kaharap ang dalawang makisig na lalaki. Nagbabagang mga mata ng binata habang nakatitig sa mukha ng dalaga. May punto nga si Luis. Sa tindig pa lang ng babaeng ito, mukhang hindi kayang pumatay kahit ipis man. Sa isip niya, ngunit pilit niyang iwinaksi. Hindi pwede na masira ang plano niyang paghiganti ng dahil lang sa hindi makabasag pinggan na mukha ng babae. Lumapit si Dana. Pilit nilalabanan ni Dana ang pangangatog ng tuhod. Wala naman siyang kasalanan. Bakit ba siya nag-aalangan? Pangungumbinsi niya sa sarili. Inaanyayahan siyang umupo ng lalaking kanina pa nakangiti sa kanya. At kaagad naman niyang sinunod matapos ilapag ang bitbit niyang tray. "Don't be nervous," wika nito. Nahahalata pa rin pala ng binata ang kabang nararamdaman niya kahit gaano pa niya inayos ang sarili. Samantala, ang nakaitim na lalaki naman wala pa ring imik. "Mag-uusap tayo sa ibang lugar." "Hindi dito. Aantayin ka namin na matapos." Si Haris na sa wakas nagsalita na rin. Mas lalong nilukob ng kaba ang buong pagkatao ni Dana matapos nagpakilala sa sarili ang dalawang binata. Hindi siya makapaniwala. Kabaliktaran ang lahat ng ikinuwento ni Sylvia tungkol sa nobyo nito. Nais sana niyang magtanong, just to confirm, kung ang masungit na lalaki ba na yun ay talagang si Haris Antiparda. Pero tila ba umurong ang dila ng dalaga nang makita ang madilim na aura ng lalaki. Nakulang na lang, lulunukin siyang buo nito. Hindi na nakauwi ng kondo si Dana. Kahit anong pagpupumilit niya ay hindi pa rin siya pinayagan ng binata. Kukunin pa naman sana niya ang nakatagong sulat kamay ni Sylvia para kay Haris. Nanlaki ang mga mata ni Dana. Nilak lahat ng pinto pagkapasok niya sa bahay na malamang pagmamay-ari ng binata. "Bakit mo nilak?" Kinakabahan niyang tanong. Huli na nang mapansin ni Dana na hindi pala sumama sa loob si Luis. "Dito ka natitira mula ngayon hanggang sa magsasawa ako,"
Maotoridad nitong turan na siyang mas lalong nagdulot ng kilabot sa buong kalamnan ni Dana. Hindi ka na maaaring lumabas. Mag-isa ka lang dahil walang katulong dito. Dagdag pa ni Haris. So, you mean... Yes, magiging katulong kita. Alipin. At walang karapatang magreklamo. Sabat ng binata. Bilang sagot sa naputol na tanong ng dalaga. Wala naman sanang problema kay Dana ang gawaing bahay. Sanay naman siya dito. Pero, bakit? Bakit siya ginaganito ng lalaki? Tanong niya sa binatang hanggang ngayon, salubong pa rin ang mga kilay. Because you killed her. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Kaya magbabayad ka. Natawid ng binata sa isang iglap ang pagitan nila ng dalaga. Wala nang maatrasan pa si Dana. Nasukol na siya nang masandal sa malamig na pader. Nagbabaga ang mga mata ng binata habang sinasakal ang may kaliitang leeg ng dalaga na halos sinakop na ng kamay ng lalaki ang buong leeg nito. Nagpupumigla si Dana. Ngunit walang nagawa sa lakas ng lalaki hanggang sa napaluha na lang siya't nanlalambot. Saka pa naalalang bitawan ng binata ang nanghihina na dalaga nang makita ang naglandas na luha sa mga mata ng dalaga at bumagsak sa malamig na sahig. Matuto kang sumunod sa lahat ng gusto ko kung ayaw mong mabalian ang buto. Duro nito sa dalaga na noon ay nakahandusay sa sahig. Hindi akong pumatay. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Hindi ko kayang. At isa pang ayaw na ayaw ko. Ang mahilig mga tuwiran. Putol ni Haris sa gustong ipaliwanag ng dalaga. Tahimik na umaagos ang mga luha ni Dana habang sinusundan ng tingin ang papaalis na walang pusong lalaki. Nasa servant's quarter na si Dana noon at kailangan niya ng magpahinga. Pagod na ang isip at katawan niya. Ngunit wala pala siyang ibang masusuot kundi ang mga lumang damit na naiwan ng dati yatang katulong noon. Buti na lang kumasya sa katawan niya kahit medyo masikip. Muling napaluha ang dalaga nang maalala ang pag-aaral niya. Paano na ang pinapangarap niyang diploma? Sayang. Sayang ang pinaghirapan niyang mga taon, maitawid lang ang pag-aaral niya. Higit sa lahat, paano na ang mga magulang niya? Siguradong nag-alala na ang mga ito sa biglaang pagkawala niya. Matutulog na sana si Dana nang biglang bumukas ang pinto ng maliit niyang kwarto. Hinila siya ng lalaki at pilit na inangkin ng paulit-ulit. Walang silbi ang pagmamakaawa niya. Naging bingi na ito at tuluyan ng naging demonyo. Nakadroga ba ito? At hindi talaga siya tinigilan hanggang sa nanlupaypay na. Kasama pala ang katawan niya bilang kabayaran sa kasalanang hindi niya ginawa. Pakiramdam ng dalagay nagkalasog-lasog ang katawan niya. Kinabukasan. Hindi biro ang laki ng katawan ng binata na walang kaingat-ingat na lumapastangan sa pagkababae niya. Wala na. Hagulhol ng dalaga. Ano pang silbi niyang mabuhay kung ang tanging bagay na meron siya ay sa isang iglap naglaho na dahil basta nalang kinuha ng walang pusong lalaki. Wika niya sa sarili na noon ay halos hindi na makatayo dahil sa sobrang sakit ng katawan. Napabalikwas ng bangon si Haris. 6 AM na ngunit hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na umuukil-kil sa tenga niya ang impit na hiyaw ng dalaga at pagmamakaawa. Ano bang inaarte ng babaeng ito? Wika pa niya noon. Sanay naman tong magbenta ng katawan. Ani niya sa isip noong una. Di ba gusto mong makuha ang lahat ng meron si Sylvia? Na mamaos na bulong ng binata sa tenga ng dalaga.
Hindi ba pinapangarap mong pati ako makuha mo rin? Kaya mo nga pinatay si Sylvia? Hindi ba? Gigil niyang Ani habang patuloy lang sa ginagawa niya sa katawan ng babae. Huli na nang mapagtanto niyang wala pa pala itong karanasan. Subalit, hindi pa rin natinag ang binata. Hindi na siya maaring tumigil. Mas lalo patuloy siyang nanggigigil dahil sa kanyang natuklasan. Sa pagkakataong iyon, sinakop na ng kademonyohan ang buong pagkatao ng binata na tila ba na-addict na siya sa katawan ng dalaga. Walang lingon likod niyang nilisan ang servant's quarter nang mapagod na. Habang tahimik namang lumuluha, ang naiwang dalagang hindi na halos makabangon dahil sa sobrang sakit. Ano tong nagawa ko? Hindi na ako ito. Bakit naging halimaw ka na, Haris? Kastigo niya sa kanyang sarili habang sa kabilang sulok naman ng isip niya'y sinasabing kulang pa ang ginawa niyang paghigante para sa pinakamamahal niyang nobya. Ngunit patuloy pa rin siyang inuusig ng kanyang konsensya, lalo na nang maalala ang kainosentehan ng dalaga. Mali pala ang inaakala niya tungkol dito. Hindi siya makapaniwala na mapanatili ng babaeng maging malinis sa kabila ng trabaho nito. Pero ganoon pa man, dapat lang itong magbabayad. Kaya naman, tuloy pa rin ang plano niyang paghihigante. Hindi niya maaring ipakita sa dalaga ang good side ng pagkatao niya. Sinikap ni Dana na magiging malakas at matatag sa kabila ng pagpapahirap ni Haris sa kanya. Hindi niya na nga iniinda ang sakit ng katawan. Napakiramdam niya, tatrangkasuhin pa ata siya. Kailangan niyang bumangon at ipagluto pang lalaki. Marami pa naman siyang labahin at ang dumi pa ng buong bahay ng lalaki. Kailangan niyang magawa lahat ng utos nito dahil kung hindi, madagdagan na naman ang mga pasa niya sa katawan na hindi pa nga nawawala. Hindi pa nakontento ang lalaki sa paggamit ng katawan niya. Nag-uuwi pa ito ng mga babae. Iba-ibang mga babae, gabi-gabi. Bakit kailangan pa siyang patuloy na pagsamantalahan ng demonyong lalaking ito kung meron naman pala itong inuuwing babae gabi-gabi? Reklamo niya sa isip. Sana hindi siya mahawa ng sakit mula sa mga babaeng hindi niya alam kung malinis. At ang aarte pa ng mga malalanding iyon kung makautos sa kanya para ding amo. Ang demonyong lalaki naman, hinahayaan lang ang mga babae niya. Feeling pa nga niya, tuwang-tuwa pa itong makita siya na inaapi ng mga babaeng katsok-tsaka ng demonyong iyon. Oo, demonyong nagkatawang tao. Nang galaitin niyang Ani sa isip, hanga din si Dana sa lakas ng resistensya ng lalaki. Hindi man lang napapagod. Nasisigurado ni Dana na tiyak malalaspag siya kapag tumagal pa siya ng taon sa kamay ng walang hiyang lalaki. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa naging mga buwan. Ganoon umikot ang buhay ni Dana. Wala na siyang nararamdamang sakit, manhid na ang katawan at isip niya. Pinapangako niya sa sarili na sa oras na makatakas siya, hindi na siya magpapahuli pa muli sa walang pusong si Haris. Laking pasasalamat niya't hindi siya hinayaan ng lalaking mabuntis. Ayaw kasi ng binatang magkaroon daw siya ng anak mula kay Dana na isang mamamatay tao. Which is pabor naman para kay Dana iyon dahil sa oras na makatakas siya, wala na siyang alalahaning anak pa na maiwan. Sana lang maunawaan siya ng namayapan niyang kaibigan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi talaga niya matutupad ang huling habilin ng kaibigan. Nitong mga nakaraang araw, medyo nakapagpahinga na si Dana mula sa kalupitan ni Haris. Siguro nagsasawa na sa pananakit sa kanya. Sobrang laking pasasalamat ni Dana at nakapagpahinga na rin ang katawan niya sa pang-aabuso ng lalaki. Kung sa bagay, sa dami pa namang mga babaeng inuwi nito, doon pa lang, ubos na ang lakas ng lalaki. Nandidiri niyang aniya sa isip. Samantala,
Hindi makapag-focus si Harry sa trabaho. Abala ang utak niya sa kaisip kay Dana. Lahat ng paraan ginawa niya na para magselos ang dalaga. Nariyang ibang-iba na ang mga babaeng inuuwi niya gabi-gabi. Pero di man lang ito nakaramdam ng pagsiselos. Bagkus, parang natuwa pa na nag-uwi siya ng mga babae na mas lalo niyang ikinagagalit. Manhid bang babae ito at hindi man lang siya nagugustuhan? Sa totoo lang, siya na mismo ang umiwas sa dalaga at baka bigla pa niyang maamin ang kanyang damdamin. Ipinapangako pa naman niyang habang buhay niyang kamuhian ang babaeng pumatay kay Sylvia. Ngunit ngayon, kinain niya na ang lahat ng sinasabi niya noon. Sa maikling panahon ng pagsasama nila'y baliw na siya sa dalaga ngayon. Kakaibang pakiramdam na hindi niya nararamdaman noong sila pa si Sylvia. Kaya naman, isang desisyon ang nabuo sa isip niya, ang buntisin ang dalaga. Tiyak, hindi na ito makakaalis sa kanya ng basta-basta. Sa paraang iyon, mapanatili niya ang babae sa kanyang tabi na hindi niya pinipilit. Dahil kahit anong mangyari, hindi talaga siya aamin na nahuhulog na pala siya sa dalaga. Sa kabilang banda, nagbago ang takbo ng buhay ng mga magulang ni Dana sa probinsya. Lingid sa kaalaman ng dalaga, ang dating maliit na sari-sari store ng Nanay Lorna niya, ngayon ay naging isang sikat na grocery store na sa bayan. Dahil iyon sa tulong ni Harris na nagpakilalang kasintahan ng kanilang anak. Ang bahay nila noon na gawa lang sa kahoy, ngayon ay naging konkreto na at 2 palapag pa. Sobra-sobra ang tiwala ng mga magulang ni Dana sa binatang nagpakilalang future husband ng kanilang anak. Maselan daw kasi ang pagbubuntis ni Dana, kung kaya tumigil muna ito ngayon sa kanyang pag-aaral. At humingi na rin ng patawad ang binata sa minsang hindi pagtawag ng dalaga sa kanilang pamilya dahil sa paglilihi. Pati si Harris, hindi na rin maintindihan kung bakit niya ginawa ito sa pamilya ng dalaga. Siguro nga, mahal na nga niya ang dalaga. Hindi niya na maalala kung kailan nag-umpisa ang pag-ibig niya sa dalagang nais niya lang sanang paghihigantihan. Tagumpay ang plano ni Dana na tumakas. Nasa kondo na siya ngayon na pagmamay-ari ni Sylvia para kuhanin ang mga mahalagang gamit niya. Pero bakit tila nagsisisi na siya ngayon sa kanyang ginawa? Bakit namimiss niya ng sobrang walang pusong lalaki na para bang ikamamatay niya kapag hindi niya ito makita? Hinahayaan niya na lang na lumandas ang mga luha habang nagmamadaling inililigpit ang mga gamit niya. Baka mamaya mahahabol pa siya ng demonyong yun. Sa isip niya. Siguro naman kapag napagod na ang mga mata niya sa pagluha, hihinto na lang ito ng kusa. At sana mawawala na rin ang pangungulila niya sa binatang lumapastangan sa kanya ng labis. Binalot ng matinding takot at kaba si Dana. Nasaan na ang maliit nilang bahay na may kalumaan? Nasaan na ang mga magulang niya at kapatid? Bakit ibang bahay na ngayon ang nakatayo sa dating tinitirikan ng maliit nilang bahay? Nag-alalang tanong niya sa isip. Bigla na namang naalala niya ang walang pusong si Harris. Mas lalo pang tumindi ang puot at galit niya sa binata. Kung hindi lang sana siya kinulong ng walang hiyang yun, hindi sana maputol ang komunikasyon niya sa kanyang mga magulang. May sakit pa naman ang tatay niya. Maluha-luha niyang kausap sa sarili. Dana, Mariosep kang bata ka. Ba't ka nag-iisa? Nasaan ang future husband mo? Tarantang sigaw ng nanay niya na noon ay kararating lang galing ng bayan. Si Dana naman naguguluhan sa tinuran ng Nanay Lorna niya't walang maintindihan. Ano daw?
Future husband? Anong future husband? Ni boyfriend nga wala siya? Lihim niyang sambit habang patuloy na nakikinig sa mga sinasabi ng nanay niya. Ang dami mo pang bit-bit. Alam mo namang masela niyang pagbubuntis mo. Pangaral nito, sabay kuha ng dala niyang mga bag na puno ng mga gamit niya. Wala na kasi siyang balak na bumalik pa ng syudad. Natatakot siyang muling mahanap ni Haris at baka mamaya'y ikulong siyang muli. Or worst of it, baka patayin pa siya ng lalaki. Natatakot niyang wika sa isip. Iginiya siya ng kanyang nanay, papasok sa bago at malaking bahay at nagpatianod naman si Dana. Kaninong bahay po ito, Nay? Namamanghang tanong niya habang abala ang mga mata sa pagsusuri sa buong kabahayan. Sa atin, simpleng tugon ng kanyang nanay. Sa atin ho? Gulantang niyang tanong pabalik. Papaano sila nagkaroon ng ganoon kagandang bahay? Halos hindi nga sila makabili ng bigas noon dahil inuuna muna ang pambili ng gamot ng tatay nilang may sakit. Magaling na ang tatay Kanor mo, nak. Nasa bayan na nga siya eh. Nagbabantay ng grocery store natin. Masayang balita ng kanyang nanay Lorna na mas lalong ikinapamilog ng mga mata ni Dana. Papaano at bakit? Bakit biglang nagbago ang buhay ng pamilya niya sa maiksing panahon? Mga tanong na kanina pa siya kating-kati na malaman ang kasagutan. Oh, iho! Puno ng siglang bati ng nanay niya habang nakatuon ang mga mata sa nakabukas na pinto. Finally, natugunan na rin ang lahat ng mga katanungang gumugulo sa isip ni Dana. Natulala siya't hindi makagalaw sa kinauupuan. Ang lalaking kinatatakutan niya at nanakit sa kanya, ang lalaking isinusumpa niyang ayaw niya nang makita pa, ay narito ngayon, iniluwa ng pinto. Bit-bit ang napakagandang ngiti sa labi na mas lalong ikinairita ng dalaga. Gusto niyang magprotesta. Isigaw ang katotohanang alam niya. Ngunit umurong ang dila ng dalaga nang sumingit bigla ang nanay niya't pinaulanan ng papuri ang mayabang na binata. Sa kalupitang dinanas niya sa lalaking kaharap, sadyang napakahirap para kay Dana na paniwalaan ang isiniwalat ng nanay niya. May parte sa puso ng dalaga ang nagagalak ng labis dahil nakita niya na rin ang lalaking na-miss niya ng labis, na malamang dalala ng pagdadalang tao niya. Pero ang ikinatatakot niya kung paano nalaman ng lalaki ang pagbubuntis niya at nauna pa itong ibinalita sa mga magulang niya. Sa kabilang banda naman, walang kamalay-malay si Dana na ang lahat ay pinagplanuhang maigi ni Haris. Isa pang bumabagabag sa isip ni Dana kung papaano nakilala ng walang pusong lalaki ang mga magulang niya. Ang lalaking kinasusuklaman niya na siyang bumago sa takbo ng buhay ng pamilya niya na ngayon ay nakaluhod sa harap niya at nagmamakaawa, ay nararapat bang patawarin? Tanong sa isip ng dalaga. As expected, nabigo si Haris na makuha ang kapatawaran ng dalaga. Ngunit si Nanay Lorna na walang alam, hindi sinang-ayunan ang pagmamatigas ni Dana. Imbis nakakampi siya sa kanyang anak, mas kumampi pa ito sa lalaking hindi nito lubusang kilala. Okay lang po, Nay. Malamang, dala lang ng paglilihi yun. Pakumbabang wika ng binata na mas lalong ikinaiirita ng dalaga sa isip. Matyagang nag-antay si Haris hanggang sa lumambot ang puso ng dalaga. Ngunit ang pagtsatsaga ng binata ay lumikha ng labis na kaba sa puso ng dalaga. Paano kung umaarte lang pala ito? Paano kung matapos siyang maniwala, ipalaglag lang pala nito ang batang dinadala niya? Tandang-tanda pa ni Dana ang mahigpit na bili ni Haris. Bawal siyang magbuntis.
Kaya naman, hindi siya maaring magpadala sa mga drama ng binata. Lingid sa kalaman ni Dana, nauna nang kinausap ng mga magulang ni Sylvia si Haris 3 buwan matapos namatay ang kanilang anak, o mas tamang sabihing nagpakamatay ito. Nanlulumo si Haris sa kanyang nalaman. Si Sylvia mismo ang kumitil sa sarili niyang buhay after she found she was pregnant by the other man. Kung kaya, pinili niyang magpakamatay na lang dahil sa wala na siyang mukhang maiharap sa kanyang kasintahang si Haris. At isa pa, hindi siya kayang panagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya dahil may pamilya na pala ito at huli na nang nalaman ni Sylvia. Ang healthy relationship nilang magkasintahan na alam ni Haris ay nabalot na pala ng pagkukunwari sa mga taong lumipas. Walang kamalay-malay ang binata na habang siya ay nasa malayo, si Sylvia naman ay nahuhumaling sa ibang lalaki. At sa maling lalaki pa. Walang kapaguran si Haris. Matyaga siyang nagpabalik-balik every weekend sa tahanan ng magiging biyanan niya as he was promised. Habang si Nanay Lorna naman, wala ding kapaguran sa pakikiusap sa kanyang anak. Naniniwala si Nanay Lorna na isang mabait at may mabuting puso ang binata. Papaano napaikot ni Haris ang mga magulang niya ng ganoon kabilis? Untag niya sa isip. 1 buwan bago nakatakdang magsilang si Dana, ay naroon lang si Haris sa tabi ng dalaga. Iniwan nito ang kanyang mga negosyo. Nag-leave ito sa kanyang trabaho. Ipinagkatiwala muna niya ang kanyang mga negosyo sa kanyang ama. Si Dana naman, nasanay na rin sa presensya ng binata at ayaw niya na itong mawala sa kanyang tabi hanggang sa kanyang panganganak. At yun ay labis na ikinatuwa ng binata. It was a big sign na lumambot na ang puso ni Dana at nakahanda na itong papasukin siya sa buhay ng dalaga. Nakinikinita na ng binata ang bunga ng kanyang pagtsatsaga. Masayang ani niya sa kanyang isip. Kasabay ng pagsilang ng kanilang anak na pinangalanan nilang Indigo, umusbong din ang bagong kabanata ng buhay ni Dana kasama siyempre ang lalaking minsan ang nagwasak sa kanya. At ngayon, muli siyang nabuo ng dahil din sa lalaking ito, si Haris, ang kanyang minamahal, ang future husband niya na nagmamahal sa kanya ng labis.